Ayan, ito. Play natin yung video ni Makagago, reactionan natin yung bagong upload niya. Banatan ni Makagago dahil nga kakutsaba niya. At maaari na hindi niya babanatan kasi ilalaglag siya. Ngayon man, kung babanatan niya ngayon or bukas o susunod na araw, wala na hong kwenta. Kumbaga ano na lang yon, damage control na lang siguro yung gagawin niya. Pero 5 araw na ho lumilipas, di ba? Hindi niya mabanabanatan. Bakit na hindi niya mabanabanatan? Anong reason? Anong dahilan? Why? It is because kakuntsaba niya. Nasaan nga kasi ang patuloy mo? Ilabas mo kasi. Tandaan mo, ikaw mismo, umamin ka sa sarili mo na ikaw ay... Nuknukan ako ng sinungaling, man. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest? Ayan. Dinownload ko na lang para madali nating kasi pag dito mahirap siya kontrolin eh. Dinownload ko. Yun natin dito. Ayan. Para Ito ba, Cobra? Yan muna ang isipin mo. Ikukulong kita. Wait ka lang, man. Ito pa yan, mga kaombre ko. For your information, dapat 6 na buwan ka nang nandun sa lugar mo na yon para matawag mo yung residence at saka ka pwede magkaso. Baka naman sa bagay, 4 ang katawan nitong hayop na ito at kada katawan niya nakatira sa iba't ibang syudad. Di ba? Lap trip talaga, mga ka-homer ko. Promise. Actually, tawa lang kami ng tawa sa hayop na ito. Pero syempre, pinagkakaperahan, ituloy natin pagkaperahan to. Oo, kasi nga kaya hindi mabanatan ni Makagago dahil nga kakutsaba niya. At maaari na hindi niya mabanatan kasi ilalaglag siya. Ngayon man, kung babanatan niya ngayon or bukas o susunod na araw, wala na hong kwenta. Kumbaga ano na lang yon, damage control na lang siguro yung gagawin niya. Pero 5 araw na ho lumilipas, di ba? Hindi niya mabanabanatan. Bakit na hindi niya mabanabanatan? Anong reason? Anong dahilan? Why? It is because kakuntsaba niya. Nasaan nga kasi ang patuloy mo? Ilabas mo kasi. Tandaan mo, ikaw mismo, umamin ka sa sarili mo na ikaw ay... Nuknukan ako ng sinungaling, man. In what reason? Bakit ako nagsisinungaling? To protect my interest? To protect my business? And to protect my pocket from the profit I have gained in my business. I really don't care if there is an illegal or legal. If there is necessary for me to lie, I lie. Sinungaling ka na nga, illegal ka ba? Napakatibay ho ng pagmumukha nito, mga kaobre ko. Iba talaga to. Tapos ipo-point finger niya sa iba na siya, na yung ibang tao ang sinungaling at illegal. Anyway. Ayan. Diba? Kita nyo, si Kulaong magbibintang. Ilang beses na yan, ganyan po yan. Alam nyo ba, nung ako lumabas na sa mundo ng Kulaong, umalis na kami ng 14 vloggers, alam nyo ba ginawa niyan sa akin? Pinaakyat niya sa live yung mga nanay. Tapos alam nyo ba, napakagaling niyang manipulator. Ang galing. Alam nyo ba yung mga nanay na gusto kong pag-aralin ng law? Mag-abogado daw ako. Kasi nakakulong nun si Kulaong, mag-abogado daw ako. Kasi baka daw matulungan ko si Kulaong kapag ako'y abogado na, kasi alam nila mabigat yung human trafficking case ni Kulaong. Baka daw matulungan ko si Kulaong at magaling naman daw ako. Baka kaya ko daw mag-abogado, mag-aral daw ako ng law. Talagang sa akin yung mga nanay na yun, tumatawag sa akin, kakain kami sabay-sabay. Ka-close nila ang asawa ko. Every sila ay tumahod. Lagi akong binibigyan ng pera noon. Hindi ko pinapaalam kay Kulaong kasi yung mga yun sasabihin nun sa akin, Mac, ito wag mo na papaalam to kay FLM, sa atin lang to. Saka hindi to binibigay ko sa'yo dahil sumusuporta ka kay FLM.
binibigay ko sa ito dahil tinuturing na kitang anak. Pag hindi mo to tinanggap, magtatampo kami. O, di syempre, ano pa magagawa ko? Di tinatanggap ko. Ngayon, alam niyo po ba, pag alis namin 14 vloggers, tapos tinutukan ako niyan ni Kulaong, talagang sinira ako sa SOCMED. May binudol daw ako mga OFW sa Malaysia, wala naman mailabas. Sinabi niya, dudukutin daw ako sa Malaysia. Imagine niyo yun nakakulong siya, dudukutin daw ako ng mga tauhan niya sa Malaysia. Alam niyo po ba kung ano ang ginawa niyan sa mga mamis? Pinakit niya yung mga mamis, yung mga nanay. Kahit yung isang nanay na hindi ko naman nakakausap, hindi ko naman nakaka-chat. Alam niyo kung ano sinasabi? Hinihingang ko daw ng pera. Kung ano-ano daw ang ginagawa kong dahilan. May ipapagamot, may babayaran, may bibilhin. Mga ganun ang ginawa. Kaya po napakagaling niyang hayop na yan si Kulaong. Kaya nga yung iba, yung nagko-comment, mga kumu-question sa akin, ba't di ka magkaso? Wala akong kakayahan. Hindi ko kaya magkaso. Hindi ko kaya yung gastos, hindi ko kaya yung oras. Kita nyo, kapag umaga, marami kong ginagawa, marami kong nilalakad. Ngayon, nagre-renew pa kami ng business permit. Hindi ko kaya, mga kaso-kaso na yan. Kaya ako, sinuportahan ko na lang si MG. Bakit? Hindi man ako nakapagkaso kung kaya ni MG maipakulong yan. Kasi kahit sabihin ni Kulaong, may bail ang kaso niya. Pero yung conviction, wag nating kakalimutan, hindi porke nakapag-bail, hindi na mako-convict. Yan kasi ang inaano ni Kulaong parang ini-easy-easy niya lang yung kaso ni MG. Pero wag po nating kakalimutan, may conviction po. At ngayon, ito, noong DOJ Secretary si Sec Boying Remulla, kapag yung kaso hindi po mako-convict yung tao, hindi na nila inaano kapag kulang sa mga ebidensya. Ngayon, kapag yung kaso ni Kulaong, ni MG kay Kulaong, nag-prosper, tandaan ninyo, maraming ebidensya, matibay ang ebidensya, at may high rate of conviction. Etong si Kulaong, merong malaki ang posibilidad talaga na siya ay makukulong dahil po sa kanya mga ginagawang katarantaduhan. Sagutin natin ito, mga kahombre ko. Hindi ko magawang tirahin ang tao na ito. Sabi niya, di ba? Bakit mo ba yung sinasabi? Madali lang yan sagutin, Norman Gusgusin. Ang laban na ito ay laban ko sa'yo. Hindi ko laban ito sa ibang tao. Now, Norman Gusgusin, parehas kayo, sabi mo, di ba? Lumalabas sa'yo na nanloloko kuno itong fake kuno na abogado na sinasabi mo ng OFW. Tama? Parehas kayo sa tansya ko kung yan ang naiisip mo. Tama? Ayan ang binabato mo sa kanya. Ngayon, Norman Gusgusin, alam ko naman ang gusto mong mangyari. Gusto mong mangyari, ma-deflect ang atensyon ng mga tao sa'yo papunta dito sa peking abogado di umano na sinasabi mo. Tama? Kaso, Norman Gusgusin, ganito kasi yan. At mas mautak ako sa'yo, papakita ko na naman sa'yo. Kung susundin ko yung sinasabi mo, di nawala ka na sa frame. At lalong-lalo na, madidisappoint ang mga kahombre ko. Kasi magbubukas tayo ng panibagong laban, mga kahombre ko. Magbubukas ka ng bagong laban hindi pa nga tapos yung laban sa'yo, gusto mo magbukas ng ibang laban. Ay, hindi ako toto, Norman Gusgusin. Hindi rin naman ako pulis, hindi rin ako NBI. Tama? Para batuhan nyo na reklamo. Sa'yo ako nakafocus. Ipapahoyo kita ngayon? Oo! At ito pa, kailangan mong maglabas ng mabibigat na pruweba na ako ay may koneksyon na matibay sa tao na yan. Kasi pag wala,
Hearsay na naman! Ngayon, mga kahombre ko, hindi ko rin alam. Nito ko lang nalaman sa live niya na siya pala ay abogadong na-disbar. Sabi niya yan, mga kahombre ko, di ba? Kasi wala namang problema doon. Kasi hindi naman ho siya yung pumupunta na abogado sa korte, kundi yung mga abogado ko. Alam mo naman yun, Norman Gusgusin. Kasi meron akong mga abogadong nakapirma dyan at kita mo yun kasi ikaw yung kalaban ko eh. Pero syempre mga kahombre ko, sinungaling yung hinayupak na yan. What do you expect, di ba? Syempre, nakahanap siya ng butas ko, no? Eh di hindi niya yung sasabihin. Pero alam mo yan, Norman Gusgusin, maglalabas din ako ng patunay, suntaw. Sasampig ako yan sa mukha mo. Meron po akong mga abogado, iba't ibang pangalan ng abogado na pumupunta dyan at pumipirma. Bago pa man ho pumasok ang tao na ito sa aking buhay, ay meron na akong mga abogado. Hindi naman siya nagpapabayad sa akin, uulitin ko, hindi naman ako nagbabayad sa kanya. Wala kaming connection, no, sa part na yan, sa legal ko. Nakatulong lang siya. Pero siyempre tatanggapin natin, libre naman eh. Di ba? Why not? Pero may mga totoo ho akong binabayaran mga abogado. So, understand that. Yan ang kaibahan. O ngayon, sino bang totoong lumalaban lang? Ako lang! Ako lang! Ako lang naman nagkaso dyan eh. Ako lang naman na nagkaso dyan at buong pamilya ko. Sinong totoo ngayon na lumalaban para sa inyo? Ako yun. Yun nga mahirap eh. Na-question pa si MG na bakit hindi mabanatan si Sabi, scammer din naman daw yun. Kung laban daw talaga sa scammer si MG, awareness, bakit daw hindi binabanatan si Sabi? Di nasira lahat, naglaho lahat ng simulan ni MG kapag binaling niya ang atensyon niya kay Sabi. Yun nga po yung sinasabi ko, walang klaro. Hindi natin alam talaga kung ano ang talagang nangyari dito kay Sabi. Sabi ko nga, di ba? Baka nga mamaya biktima pa. Etong si makagago ni Sabi. Malay natin. Kunwari, totoong hindi tunay na abogado si Sabi at nagpapanggap lang. Tapos, dinogoyo niya lang si makagago. Di biktima si makagago, di ba? Sabi ko nga, in good faith si MG nung sinoutout niya si Sabi. Hindi naman yun masasabi talagang endorsement. Di ba? Sinabi niya lang na nagbibigay ito ng legal advice. Yun na nakalagay talaga naman doon. At nakita ko, matagal nang ginagawa ni Sabi ang pre-legal advice. Kahit wala pa siya sa Kulaong Nation. Totoo naman siya. Si MG yan talagang lumalaban. Siya ang nagkaso. Personal na talaga to. Diba? Kaya, ewan ko kung bakit ang ibinabato nitong si Kulaong ay dapat si MG ay kalabanin si Sabi. I-call out. Siya nga hindi nga siya sigurado dun sa mga nilalabas niya kay Sabi. Diba? Gumagastos ako. Nag-aaksaya ako ng oras. Nagpapabalik-balik ako sa City Hall. Yung iba puro hearsay lang eh. Kung totoong na-scam kayo, may proper forum dyan. Tulad ng ginawa ko. Sa tingin ko, kung na-scam kayo ni Sabi, kung totoong na-scam kayo ni Sabi, kung totoong kayo ay mga naagrabyado ni Sabi lawyer, huwag niyong dalhin dito sa SOCMED. Diba? Huwag niyong ipilit sa mga vlogger na dapat naming i-vlog si Sabi. Kung gusto ninyo, diba, kumausap kayo ng ibang vlogger para kalabanin si Sabi. Pero focus kami kay Kulaong. Kung gusto nyo, kayo na din, mag-vlog na rin kayo, may mga cellphone kayo, o tutok nyo sa mukha nyo, magsalita kayo na magsalita, laban kay Sabi, vlogger na kayo noon. Mag-live kayo, mag-podcast kayo. Sabi ko nga kahapon, kung di ba naman kayo mga bobot tanga,
annulment nyo sa asawa ninyo, ipapalakad nyo kay Sabi. Eh hindi naman si Sabi pinakasalan ng asawa nyo, kayo. Tapos pag nabudol kayo, isisisi nyo kay MG. Ob. Tinarantado ko ng tao na to. Kasi syempre, kinasuhan niya ako. Ay di binanatan ko rin. Kinasuhan ko rin. Yang tao na lumabas sa'yo, Norman Gusgusin. Baka mamaya ilaglag ka niyan, oo. Patay ka, Norman Gusgusin. Ayun lang. Paano mo i-deny yung Warnakula Ebak? Sasabihin mo, wag mag-utak Norman yung supporter mo. Pag nag-utak Norman, yung mga supporter mo, wala nang matitira sa'yo. Bakit? Matalino yan. Kasi ngayon, dapat utak makagago. Kaya pala gusto mo, dapat utak makagago lang sila para mananatiling bobo. Pag naging utak Norman ang lahat ng Pilipino, wala na. Kapag naging utak Norman ang mga kahombre, puro na bobo ang ano rito niyan. Puro na tayo kabobohan dito niyan. Diba? Eh kitang-kita naman natin kung gaano kabobo si Kulaong eh. Sino ba ang nahuhulog sa Kumunoy? Sino ba ang palubog ng palubog? Si Kulaong naman. Diba? Siya naman ang nakikita nating palubog ng palubog. Stress na stress. Oh, hapit na hapit sa paghahanap ng pera. Alam niyo kung bakit confirm ko o kumbaga parang napatunayan ko sa sarili ko na si Kulaong ay naghahagilap ng pera doon sa papunta sa Baguio. Hindi leisure ang pinunta niya doon. Bakit? Tangina, may naka-live. Sa NLEX pa lang naka-live na. Hindi magsasaya to doon. Maghahagilap to ng pera doon. May uutangan. May pupuntahan, may papakiusapan. O yun na nga, totoo na nga. Ganun nga nangyari. Diba kaya sabi ko ay, ano to? Hapit na hapit, Biyernes, iiwas sa weekend warrant of arrest. O yun nga, totoo. Hapit na hapit si Kulaong. Bakit? Hilahod. Hilahod na hilahod talaga. Walang kabuhay-buhay na ngayon ang buhay niya. Hindi na makapagsugal. Hindi na makakain sa masasarap na buffet ng hotel. Ayun. Talagang pabagsak talaga si Kulaong. Oo. Kasi ikaw, sari-sari yung pinagsasasabi mo eh. Oo. Nagko-kontra-kontra lahat ng sarili mong salita. Kasi nga, bobo ka. Kasi nga pangalan mo, Warnakula Ebak. O, di ba? Ebak ang pag-uutak mo. Biruin mo, supporter mo, inilubog mo lahat sa Kumunoy. Kung di ka ba... Ano tawag dyan? Ad hominem. Bakit? Mga na lang, Warnakula Ebak. Mga ganun na lang eh. Bakit? Walang panlaban sa katotohanan na dala ni MG. Naman taraftado minuto eh. Huwag ka mag-alala. Magko-complain din kami sa CIDG sa pag-i-endorso mo ng kriminal na abogado, peking law firm. Ayan, di ba? Ayan. Diyan napapahamak si Kulaong. At peking abogado. Yes! Sa pagyayabang. Iintayin ko yan, ha? Pumunta ka sa CIDG. Kaso baka pag pumunta ka sa CIDG, biglang ikaw maposasa. Yun lang, di ba? Pumunta ka nga sa CIDG. Sige nga. Try nga. Tapos ireklamo mo ako. Sabihin mo nga yan. Yan sinasabi mo na nag-endorse ako. Tapos ang patunay mo yung video na yun. Tangina, tawanan ka yan. Tangina, umalis ka nga dito. Sayang lang oras ba? I-check nga natin sa iwaran kung meron. Ay, naku po. Sige nga, pumunta ka nga doon. Norman Gusgusin, try lang. Try nga. Yan, isa pa yan sa habon ko sa'yo. Pumunta ka doon, please, man. Do it for me, man. Do it for the vibe. Nagkaroon ng mga post si Fujinius kung saan nilabas nito ang mga larawan ng mga taong kasama ni Gusgusin, mga kahombre ko. Sinasabi ni Gusgusin na pinopromote ko daw ay may warrant na tao. Tama? Ayan ang palabas niya, di ba? Kaso hindi din sa sure dyan, mga kahombre ko. Ayan ang problema dyan. Naglabas siya ng pangalan, tama?
na merong warrant, ganito, ganyan. Hindi ka sure kung yun nga ba talaga yung tao na yan. Yun yung problema, di ba? Pero, sige, out na tayo dyan. Kung ano man ang kasalanan ng tao na yan, dapat niya yung panagutan. Wala na akong idea dyan. Pero, kamakailan lang itong sinabi niya. Kasi sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And now you are a friend of a real con artist. Yun naman pala eh. Una mong kaibigan, si Casper. Pangalawa, yung in-interview mo laban sa akin na scripted. Pangatlo, itong EJ. Pang-apat, itong bago mong kasama. Panglima, isa pa ito. Walang yaka. Ikaw naman pala yung kriminal. Ibabato mo sa akin yung para sa'yo? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Di ba? Now, tell me who is my friend. My friend is businessman. My friend has a good reputation. I am a friend of lawyer. I am a friend judge and a police officer. So tell me who your friends are and I'll tell you who you are. They are your Friend ka ba talaga ng businessman? Baka yung sinasabi mong businessman, si Neil Arce. Kababata daw niya. friend. Huwag niya namang itanggi. Oo, magkakasama kayo eh. Walang iya talaga, Norman Gusgus. Pinagtitripan mo ba kami lahat dito? Ano ba to, ha? Iminimix-mix mo ba kami sa mundo mong kalokohan? Ang tibay mo talaga, Norman Gusgus. Hindi ba ka? Sabi nila ako daw ay budol-budol ng OFW dahil nagpapalipad kayo dito sa mga live ko. Ito pala matindi, may minimum 250,000. Ayan, paawa effect si Kulaong. May nakuhanan ng kalahating milyon, may nakuhanan ng milyon. Lahat ng mga nabiktima niya na yon, may private message na kami. Suggestion ko sa'yo, Norman Gusgus. Mamaya baka si Mrs. Rose yung kachat mo, Kulaong. Bago mo tulungan ang ibang tao, intindihin mo muna ang sarili mong mga legal problems. Kasi yun nga, hindi mo na kaya. Humihingi ka na nga ng tulong sa PAW, di ba? Ibig sabihin, hindi mo na kaya, tas maglalagay ka pa ng isa pang problema sa utak mo. Ha? Mabigat. Hindi mo na nga kayang tulungan ng sarili mo. Imagine mo kung saan-saan ka na palipat-lipat ng syudad. Tuwing Biyernes nawawala ka. Di pa ikaw ang nagsabi na Biyernes ipapakulong mo ko? At yung pinangako ko sa'yo na hanggang Friday, mukhang natupad na. Hintayin mo na lang sila dyan. Pero magugulat kasi kayo, pagpunta ko ron, poposasan na siya. Hindi ako mag-i-excuse. Basta Friday. Friday ang tagputan para Sabado-Linggo hoyo. O, di ba? Kita nyo mga kahombre ko, lahat ng sinasabi niya para sa kanya yan. From the beginning hanggang kahapon. Para sa kanya po lahat yan, mga kahombre ko. Kaya niya yan sinasabi kasi yan ang mga takot niya sa sarili niya. Real